G, bago ang lahat, disclaimer muna, gusto ko muna ipaalam sa inyo lahat na ang lahat ng mga mapapanood at maririnig ninyo sa video na ito ay pawang opinion ko lamang. Hindi ko ginawa ang video na ito para manira o manakit ng kapwa dahil unang-una sa lahat, hindi natin alam ang tunay na istorya at tunay na pagkatao ng mga taong involved dito dahil again, ang mga maririnig ninyo ay opinion ko lamang dun sa viral na post, okay, o dun sa issue, okay? Hindi natin alam kung anong tunay na istorya, hindi natin alam kung anong klase mga tao sila. So kaya lang natin ito ginagawa ay hindi rin naman para pag-usapan lang sila, kundi ang gusto natin ay may matutunan tayo para nang sa gayon ay maiwasan natin yung mga mali at magawa nating gayahin yung mga tama. Okay? So ang sabi nga nila, ito daw si Andy Eigenman at si Filmar ay hiwalay na raw. Okay? Mga G, sa totoo lang, kapag ka may mga isyung ganyan sa internet, wag muna kaagad kayong magre-react. Well, una sa lahat, pasalamat na rin ako. Gusto muna magpasalamat na rin sa mga nagtatag sa akin o nagre-request sa akin tungkol dito sa video na ito. Okay? Dahil, of course, marami nga naman tayo matututunan dito. Pero as much as possible, huwag kayong maging ganong ka-reactive pagdating sa mga issue. As much as possible, kung kaya nyo i-ignore nyo na lang muna. Lalo na kung wala pang kumpirmasyon. Katulad nito, hindi naman totoong hiwalay na yung dalawang yan. Dahil nga unang-una wala pang kumpirmasyon at may lumabas na rin na balita na ito palang si Andy ay kaya lang pala niya ginawa yun kay Filmar ay dahil napareact lang siya dahil nga may ginawa si Filmar sa relasyon nila na offensive. Okay? Hindi dahil hiwalay na sila. Okay? Kumbaga, sabihin nating nagselos o naging defensive o sabihin nating nakaramdam ng threat itong si Andy. Kaya ngayon nag-react siya sa internet. Bagay na hindi tama dahil kailangan niya pandalin sa social media. Pero ano bang sinasabi ko sa inyo palagi? Ang babae ay emotional. Okay? Hindi sila logical. Kapag mataas ang emosyon ng isang tao, mababa ang intelihente. So sa mga moment na yun, hindi na gumana ang utak ni Andy. Yung nararamdaman na niyang gumana o sabihin natin ng ibabaw, kaya umabot na sa punto na si Andy ay pati sa social media, isinishare niya na yung mga private na bagay na hindi niya dapat i-share dun sa social media. Lalo na't wala pa namang kumpirmasyon talaga. O sabihin natin, dahil dala lang naman yun ang damdamin mo, pero still inilabas niya pa rin. At yan yung bagay na gusto kong maintindihan niyo sa mga kababaihan. Kaya nga ba sabi ko sa inyo, gusto niyo ba talagang mag-asawa? Gusto niyo ba talagang makipagrelasyon? Dahil pwede namang dating lang. Makukuha niyo pa rin naman kung ano yung bagay na gusto niyo sa babae kung i-date niyo lang. Okay? Dahil kung makikipagrelasyon kayo, o magkukumit kayo, o magpapakasal kayo sa babae, may ganyang klaseng moment talaga ang mga babae. Isipin mo, misunderstanding lang, ipopost ka na sa social media, di ba? Ilang beses nang ginawa sa akin ng babae yan, nung nakikipagrelasyon pa ako. Pero ngayon, hindi nila ginagawa sa akin yan, lalo na't maingat na nga kasi ako ngayon. O mas maingat na ako ngayon. Pero yun yung point ko. Gusto mo ba ng ganyan? Kasi isipin mo, syempre, ano mo yan? Committed ka dyan sa babae na yan, karelasyon mo yan. So ngayon, kung may nagawa kang mali, then kahit paano, kailangan mong lunukin yung katotohanan na kaya nangyari yun ay dahil sa kasalanan mo. Dahil, syempre, girlfriend mo yan, tas may nagawa kang mali sa relasyon ninyo. Kumbaga, magre-react talaga siya, tao lang naman yan. At sa moment na yun, since boyfriend ka niya, wala kang gagawin kundi maging understanding. O kaya baka mag-apologize ka pa sa babae kasi nga, ikaw yung boyfriend niya, tas may nagawa kang mali. So, gusto nyo ba ng ganyan? Hindi ka tulad sa dating lang, hindi kayo magkasama, hindi kayo mag-asawa, wala siyang power sa'yo, hindi niya kayang gawin sa iyang bagay na yan. At napakaliit ng tsansa na mangyari sa inyo yan kasi hindi kayo magkasama sa bahay. Tapos wala pa siyang power para gawin yun sa'yo dahil nga wala naman kayong commitment. Hindi ka niya asawa o hindi ka niya karelasyon. So kahit paano, nahihiya siya o naiilang siya na gawin yun sa'yo dahil nga pwede mo siyang iwanan anytime. So yun yung tanong ko dito. Gusto nyo ba talaga yung ganyan? Diba? Parang naghiwalay patuloy sila. Nasira pa tuloy si Filmar, di ba? Tinira pa ng mga feminist bigla si Filmar sa internet. O, di ba? Ang dami, di ba? Mga babae, nakala mo, lilinis ng mga tao, di ba? Nang dahil lang sa pagkakamali ni Andy, di ba? Na yung nasira na yun o naapektuhan na yun ay tatay ng mga anak niya, di ba? Tapos, ito yung sabihin nating padre di pamilya nila. Sipin mo, sisirain mo yung pangalan nun. Tama ba yun? May logic ba doon? May ano ba doon, utak ba na ginamit sa ganun? Sa dami ng taong pwede mong sirain, bakit mo sisirain yung tao na bumubuhay sa inyo o yung breadwinner ninyo? Dapat nga, pinapaganda mo yung pangalan nun. Pero dahil emosyonal siya sa mga moment na iyon at hindi siya takot sa asa-asawahan niya, then anong ginawa niya? 'Di ba? Binastos niya sa internet
habang wala pa naman siyang kumpirmasyon na talagang ginawa ni Pilmar yung binibintang niya dito sa asawa niya na ito, o dito sa sa asawahan nga niya na ito na si Pilmar. Okay? Kumbaga, hindi pa siya sure, nag-react na kaagad siya ng ganyan, na ang nangyari tuloy na damage ay kanila rin, o sabihin natin sila din ang nagsasuffer ngayon, kasi mukha ng pamilya ninyo yun. Bakit sisirain mo? Bakit ikakalat mo yun? Isa pa, kasiraan mo rin yun bilang babae, dahil malalaman ng mga tao na kayang gawin ni Pilmar sa'yo yan. Ibig sabihin, hindi kanya ganun ka-love, di ba? Ganun ba kababa ang value mo, di ba? Siguro dahil single mom ka, ganun ang iisipin nila ngayon. So, ang daming sugat na natamo ng pamilya nila nang dahil lang sa post ni Andy Eigenman na iyon. Nang dahil lang mali yung reaction niya, nang dahil lang naaning siya, nang dahil lang na-paranoid siya, na baka mawawala na sa kanya si Pilmar. Ito mga G, ito, lalo na sa mga babae dyan. Ang daming mga babaeng ang lakas manlait. Di ba kadalasan, yung mga babae, ang sabi nila, dapat daw wag tingnan ng babae sa itsura lang. Kumbaga, dapat daw sa personality o sa ugali, di ba? At yung looks daw, hindi daw dapat masyadong inaano yan. Kumbaga, yan yung pinaka-main na judgment ng pagkatao ng isang tao, which is true, okay? Pero kung laitin nila si Pilmar Alipayo dahil sa itsura ni Pilmar, dahil hindi mo ang tisuyin o yung mga foreigner, yung mga ganyan, yung mga gwapo na typical, yung sa mainstream, di ba? Dahil hindi ganun, kung laitin nila, akala mo, mga ang gaganda o sabihin natin perfecto to mga babae na ito. Pero ito mga Jay, tandaan nyo to. Kung inaakala nitong mga babae na ito na si Andy Eigenman ang tunay na panalo dito sa relationship na ito, dahil sabi nila, ba yun si Pilmar? Ganyan na nga itsura. Si Andy Eigenman na yan, niloloko pa, di ba? Parang gano'n. Huwag kayong maniwala na si Andy ang tunay na price dito. Hindi totoo yan. Ang tunay na price dito ay si Pilmar Alipayo. Okay? Sa lugar nila, sa mundong ginagalawan niya, sa industriya na sabihin nating nandun siya, maniwala kayo sa akin, respetado ang tao na iyan. May status yan. Kilala yan na surfer. Respetado yan sa lugar nila. Yung itsura, kita nyo naman, hindi naman talaga pangit. Di lang kamukha nung mga sinasabi nila, yung mga Alden Richards, yung mga ganyan. Hindi siya ganyan. Okay? Pero, pogi yan para sa mga nakaka-appreciate ng beauty niya. Dahil, yung ano niyan, yung ex niyan, yung dati niyang nabuntis yata yun, o dati niyang asawa, hindi ko lang sure kung kasal sila. Ano yun? Foreigner yun. Okay? So, kung nakakakuha siya ng ganun, ibig sabihin, hindi loser yung itsura niya. At sabihin natin, may pangalan siya, may sinabi siya. Dahil nakakuha siya ng ganun. At yung babae ngayon na pinagsiselusan ni Andy Eigenman, itong babae na ito ay isa ring foreigner. O isipin nyo, napapaligiran siya ng mga ganun. Diba? Kasi nga, kilalang surfer ito at may reputasyon. O sabihin natin, may magandang status sa lugar nila. Okay? So, natural lang na magkaganyan talaga si Andy. Dahil nga si Andy tumatanda na, tas may anak pa sa iba, tas nakikita nyo naman, naglalakad na nakapaa, tapos puro stretch marks pa, di ba? Proud na proud siya. So kung proud siya sa sarili niya na maganda siya at mataas ang value niya, ba't na-insecure siya ngayon? Di ba? Kahit na magpatattoo pa yung niya, yung boyfriend niya sa best friend niyang babae, dapat di siya ma-insecure kahit na offensive yun. Di ba? Dapat hindi siya ganun mag-react. Siguro hiwalayan niya o kaya sabihin nating magkausapin niya. Pero yung ganyang reaction, yung nang-atake pa sa internet, yung ganun, ano yun, insecurity ni Andy Eigenman yun. So, kung hindi siya na-insecure sa itsura niya, at beautiful naman pala yung puno ng stretch marks at malaki yung tiyan, tapos single mother, so bakit nga ganyan siya ngayon mag-react? Natatakot siya, na maagawan siya. Diba? Pwede naman kausapin lang niya asawa niya eh. Bakit kailangan pang hiyain yung babae? Bakit kailangan pang tirahin pati si Pilmar? O diba? Dahil nga kasi ganyan na si Andy Eigenman ngayon. Alam niya yun, na-sense niya na na-hit niya na yung wall, lalo na wala na rin namang karir yan. Tapos tumatanda na. Kasi hindi na rin ganun kaganda. Tapos ang dahil pang mga naging issue niyan. And also at the same time, wala na yung mga magulang niyan. Diba? So, natatakot na yan na maiwan siya mag-isa. O kaya wala na siyang lalaking makuha sa buhay niya. Kasi alam niya na mas mababa na ang value niya ngayon. Pero may iba pa rin mga papatol sa kanya dyan. Yung karamihan na lang siguro gusto may mangyari na lang sa kanila. O kaya yung iba dyan na siseryosohin pa rin siya o papakasalan siya ay sobrang mas mababa na yung value sa huling nakuha niya na si Pilmar. Dahil nga dalawa na yung, may anak na siya sa iba, okay? Dun sa una, kay Ercito, tapos may anak din siya kay Pilmar. Di ko alam kung ilan, dalawa ba yata? Basta alam ko may anak na rin siya dyan.
Tapos pag naging single siya, tapos mas matanda pa siya, 'di ba? So, tas yung itsura niya hindi na ganoon kaayos. So, alam niya 'yon, nasa sense niya na ano na hindi na siya ganun kabenta sa market. Kaya ngayon mas nai-insecure na siya. Kaya yung mga babae na sinungaling sa internet na maganda raw ang babae na katulad ni Andy Eigenman na naglalakad ng nakalabas yung tiyan tas puno ng stretch marks, mga nagsisinungaling yun, okay? Mga sinungaling yung mga yan, lalo na yung mga single mother na sinasabi nila na okay lang maging single mom, o bakit na insecure ngayon to, o 'di ba? Mga sinungaling yung mga yan, okay? Hindi sila nagsasabi ng totoo. Alam nila, nakabawasan sa pagkababae nila o sa value nila sa dating market yung pagiging single mom nila. Pero still, magsisinungaling sila at ipagpipilitan nila na tama pa rin maging single mom. Bagay na ang laking BS, okay? Dahil kabawasan ninyo yan. Dahil marahil kung sakali man na mangyari itong hiwalayan na ito at mag-cheat si Filmar, ang isang rason yan kung ba't niya ginawa yun ay dahil sa pagiging single mom nitong si Andy Eigenman. Okay, kaya yan ang katunayan o ito ang pruweba na si Filmar Alipayo na isang lalaki ay may mas mataas na value dito kay Andy Eigenman. Kahit nasabihin nyo pa na iniwan niya yung karir niya o pinili niya si Filmar, tandaan ninyo ang maswerte dito o ang tunay na may nakuhang prize dito ay si Andy Eigenman dahil single mother na siya bago pa siya makuha ni Filmar Alipayo. Kahit nasabihin pa natin may anak na si Filmar sa iba, hindi naman siya ang umiri nun, so walang kabawasan yun sa pagkatao o value ni Filmar dahil hindi naman siya babae. Okay? Kahit na single dad pa yan, hindi yan magiging kapareho ng sabihin nating panghusga sa isang single mom dahil yung single mom siya ang nag-anak, okay? At ang isa sa mga basihan ng value ng isang babae pagdating sa dating o pagdating sa pagkakaroon ng relasyon ay walang iba kundi of course yung katawan niya kasi nag-aanak siya. So kung nag-anak ka na minsan at may kalabang ka na sabihin nating hindi pa nag-aanak, syempre mas mababa ka doon, okay? So, yeah, itigil niyo yung delusyon na mas mataas si Andy Eigenman kaysa kay Filmar Alipayo nang dahil lang kasi artista siya at mukha siyang mistisa. Okay? Handaan nyo, kung mababa si Filmar, hindi yuyukuan o hindi papayag yang si Andy Eigenman na iwanan yung karir niya at magbigay siya ng anak kay Filmar. So, alam ni Andy yun, mataas si Filmar. Okay? Ang nagsabi lang naman na mas mababa si Filmar ay yung mga mangmang na babae sa internet. Walang alam kasi mga tanga na yan. Okay? Huwag kayo nakikinig sa mga yan, mga single mom yan, di nag-iisip yan. Kung nag-iisip yan, di magiging single mom yan. Okay? So, kaya ganyan ang pagkakaintindi nila kasi nga, wala silang ibang alam kundi kung ano lang yung sinasabi ng mga tao sa paligid. Kaya pati itong si Andy, ganyan din nangyari sa kanya. Kaya ngayon, single mother na rin siya. At of course, kagagawa niya ng masterpiece ng feminism, di ba? Manira ng buhay ng mga babae. Okay, yan ang mga feminist. Kaya nga tinan nyo, hanggang ngayon, pinipilit nila ako mawala sa internet kasi nga ako ang nag-expose ng mga kalokohan nila dito sa internet. Okay, but anyway, yun nga, mas mataas si Filmar lalo na habang tumatanda sila kasi si Andy mas lalo nang bababa ang value niyan. Okay? Itong si Filmar habang tumatanda lalong tumataas ang value niyan kasi nga hindi naman siya inuhusgahan sa age saka sa itsura niya inuhusgahan siya sa success niya. So dahil may status naman na siya at lalo na pre-selected pa siya, so habang tumatagal tumataas talaga ang value niya. Kaya nga itong si Andy ay naaalerto ngayon dito sa best friend ni Filmar. Dahil ang rason niya kung ba't siya nagkakaganyan, nanggagalaiti dun sa foreigner na yun o dun sa mistisa na yun, ay dahil itong si Filmar naman kasi, may saltik din talaga. Isipin nyo, nagpatattoo siya ng matching tattoo ba tawag sa ganun or couple tattoo. Sa best friend niya, nagpatattoo sila na magkaparehong tattoo na ang ibig sabihin pa ay forever. Isipin mo yun, di ba? Ay, sinong babae, kahit ako, magre-react ako kung girlfriend ko yun, di ba? Kahit na hindi pa ako seloso, offensive naman yun. Ipaalam mo muna sa akin, boyfriend mo ako, di ba? So, paalam mo na dapat si Filmar, dahil ano siya dun, girlfriend niya yun, kaya nga hindi ako nagsosyota, kasi kailangan mo ng, kumbaga, may power sa'yo yan, property ka niyan, pag-aari ka niyan sa mga mo, hindi naman totally pag-aari, pero may power siya sa'yo. Kumbaga, kailangan mo siya irespeto. Kaya ayokong makipagrelasyon, kasi kailangan ko pang gawin yan, bago ko gawin yung mga bagay na gusto ko. Gusto ko malaya ako. Si Filmar, di naman siya malaya Dapat nagpaalam muna siya dito kay Andy, lalo na nanay ng anak niya at katawan niya yun. Isipin mo may tattoo ka ng forever, tapos nakamatch yun sa best friend mo. O, di ba? Kahit nasabihin pa natin hindi na insecure si Andy, pero na-insecure si Andy dito for sure. Pero kung kahit nasabihin pa natin hindi na insecure si Andy,
still, mali pa rin si Filmar doon. Kasi ikaw, bilang lalaki, gusto mo ba yon? Yung babae mo o yung girlfriend mo, sabihin natin lalo na yung asawa o nanay ng anak mo, nagpatattoo ng forever sa katawan niya, tapos nakamatch yun o nakakonekta yun dun sa best friend niya. Sila may couple tattoo, kayo wala. Tapos sila pa yung forever. O, di ba? Hindi nag-iisip si Filmar. Ewan ko anong trip ni Filmar, bakit niya ginawa yan. May naaamoy-amoy din ako kasing something dito kay Filmar tsaka doon sa best friend niya na yun. At naaamoy din ni Andy Eigenman yun. Lalo na si Andy. Kasi alam niya kung anong kayang gawin ng babae. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi gusto ng babae ang isa't isa. Kasi alam nila kung anong kayang gawin ng babae. Kumbaga, alam nila kung sino sila eh. Okay, kaya hindi magkakasundo talaga yung mga yan. At palaging mapapraning yan sa isa't isa. Okay? Nasa moment na yon, kahit nasabihin pa natin na hindi na insecure si Andy, pwedeng na-threaten siya kasi nga, alam niya kung ano ang babae. At siguro, kilala rin niya si Filmar na madaling bumigay. 'Di ba? Kaya ngayon, ganyan yung reaction niya. Pero, hindi man madaling bumigay, magsiselos at magsiselos talaga ang babae o magre-react talaga ng ganyan ng babae kapag malapit nang makuha sa kanya o sabihin natin posibleng makuha sa kanya yung isang bagay na may napapala siya o yung resource niya. Okay, lalo na kung tatay ito ng anak niya. Okay, o lalo na kung in love siya dito sa lalaki na ito. Ano talaga yan? Kumbaga, magre-react talaga yan. Magiging defensive talaga yan. Babakuran niya talaga yan. Babarikadahan niya talaga yan. Okay, lalo na kung alam niyang may babaeng involved. Dahil again, ang babae ay napaka-competitive pagdating sa paghahanap ng mate o pagkakaroon ng mate. Okay? So, kung may nasisensya na may aagaw sa kanya ng lalaki niya na yun, then mag-a-activate talaga yung pagiging ganyan ng babae. Okay? Insecure man siya o hindi, mangyayari talaga yan. Pero sa totoo lang, lahat ng babae insecure naman talaga. Okay? Walang babaeng hindi insecure. Kahit sabihin niya pa na confident siya, kahit sabihin pa na isang feminist o isang beauty queen o isang Miss Universe, sabihin nating Miss Universe awardee, okay, nanalo sa Miss Universe, kahit nasabihin pala na confident sila, maniwala kayo sa akin, ang babae by nature ay insecure. Okay, hindi sila confident talaga sa sarili nila. Kaya nga sila nagbe-makeup, kaya nga sila sabihin nating filter ng mga mukha nila sa internet, o di ba, yung mga picture nila, kasi nga insecure ang babae. Kaya ngayon, since ito nga may umaali-aligid sa paligid niya at yung babae na ito ay of course may mas strong o matinding connection din kay Filmar dahil nga kaibigan niya pala ito noon pa. Ang tawag nga nitong babae na ito kay Filmar, itong foreigner na ito, itong white girl na ito ay Lil Bro. So ibig sabihin matagal na silang magkakilala. Kaya ngayon ito, suspecha ko, itong si Andy, matagal na itong mainit dito sa babae na ito. Umabot lang sa punto na hindi niya nakinaya, kaya sumabog na siya sa internet. Okay? Matagal na yan. Sino ba namang di sasabog sa ganun, di ba? Ipatattoo ba naman ni Filmar, di ba? Yung tsaka isa pa, di ko rin alam talaga kung nag-iisip si Filmar. Bakit mo ipapatattoo yun? Di ba? Para saan? Di ba? Paano kung dumating ang time, di na kayo okay o magkaroon kayo ng issue nitong babae na ito, lalo napaka-emotional ng isang babae. Di ba? Di papatanggal mo rin yun. So, ano pwede mangyayari? Magkakaroon ka patuloy ng well, pa-cover up mo na lang siguro, pwede naman. Pero, ang stupid ng ganun, di ba? Lalo na yung babae na yun, someday, mag-aasawa yun, magkakaroon ng boyfriend yun. So, baka patanggal yun ng boyfriend o ng asawa niya. So, para saan pa yung tattoo na yun? Di ba? Pero, yeah, yun ang nangyari kay Andy dito. Okay? Kaya siya ganyan. Kasi alam niya kung anong kayang gawin ng babae na yun. Pero sa totoo lang, hindi pa sila hiwalay. Nagkakagulo lang sila. Away lang yan ng mag-asawa na isinare sa social media na sobrang stupid. Okay? Hindi dapat kasi ginagawa yan. At gaya nga na sinasabi ko sa inyo, madalas to nangyayari nga kasi sa mga ganyan, yung magkarelasyon. Okay? Yung, lalo na yung magkasama sa iisang bahay. Dahil nga, ang babae ay emotional. Okay? Tapos hindi pa siguro na ni Filmar yan. Dahil beta male si Filmar. Hindi niya na didisiplina o hindi niya nagigame ng maayos o hindi niya natitrain ng maayos yung babae niya. Kaya nung time na umapaw yung emosyon ni Andy, anong ginawa? Diba? Nagwala na bigla sa internet. Dahil nga hindi disiplinado o hindi well-trained yung babae niya. Okay? So again, hindi pa sila hiwalay. Issue pa lang yan. Kumbaga, chismis pa lang yan. Gagawa natin ng video pagka nagkatuluyan na yan. Actually, may video na ako tungkol dyan kay Andy.
balikan nyo na lang. Ang history ni Andy ay hindi maganda. Alam niyo yung issue kay Albi Casino, di ba? Balikan nyo yun, panoorin nyo yun, para malaman nyo kung sino si Andy Eigenman. Okay? Totoo lang, parang nakikita ko, baka gusto lang exit ni Andy. Bago magawa lang din ng issue yan, baka exit na yan sa relationship. Pero kahit paano, hindi rin ako naniniwala ng masyado doon sa teorya na yun. Kasi nga, 3 na anak ni Andy, o 2 yata, di ba? Magkaibang tatay, tas may edad na siya. So, yung lakas ng loob na gawin niya yun, hindi na ganun ka-strong, o hindi na ganun ka-taas. Okay? Kasi nga, alam niya na tagilid na siya. Kaya kahit paano, ay hindi ko pinapaniwalaan o sinasandalan ng 100% yung ano na yun, yung teorya na yun, na gusto niya nang umexit dito. Okay? Pero one thing is for sure, na insecure o nagselo si Andy dun sa babae na iyon. Okay? At ang rason kung ba't din siya nagselos o bakit siya nagagalit o ba't siya nagkakaganyan ay, well, hindi lang naman dahil kay Filmar o dahil ayaw niya mawala si Filmar o mahal na mahal niya si Filmar, kundi of course mangunguna yung narcissism niya dyan, kundi yung walang iba na sabihin nating kumbaga yung ego niya nasaktan kasi. Okay? Ayaw niya magpatalo dahil syempre competitive ang babae pagdating sa pagkakaroon ng mate, 'di ba? So dahil doon kaya siya ganyan ang mag-react, okay? Kaya siya nagsiselos. And also at the same time kaya rin siya nagsiselos ay dahil sabihin nating kasi kumukumpit nga siya. O sabihin nating mawawala sa kanya yung napapakinabangan niya doon kay Filmar. Hindi naman actually talaga si Filmar. Kasi Filmar wala siyang pakialam dyan. Walang pakialam ang babae sa lalaki. Ang pakilang nila kung ano yung mapapakinabangan nila sa atin. Pero hindi naman sila masamang tao. Ganun lang talaga sila nilikha. Okay, yun nga, iba. Kung mag-react, nasasaktan kasi sila sa female nature. Okay, hindi ako nasasaktan sa female nature. Instead, ang ginagawa ko sa female nature, inaaral ko, tapos ginagamit ko yan para makuha ko yung mga bagay na gusto ko sa kanila o mapapakinabangan ko sa kanila. Kasi ang babae, masarap yung kasama. Maniwala kayo sa akin. Masarap kasama, maraming kayang gawin ng babae na mabuti o magaganda sa iyo. Basta alam mo lang kung paano sila i-handle. At alam mo yung female nature and also at the same time, meron kang game o isa kang alpha male na may alam sa leadership, lalo na sa pakipagrelasyon sa kanila. Okay? So, yeah, I think nasabi ko naman na lahat ng mga bagay na dapat natin mapag-usapan sa mga ito. Also, before I forgot pala o bago ko makalimutan, isa sa mga rason din kung bakit ginawa ni Andy ito sa social media ay hindi lang naman dahil kasi nag-i-emotional siya, kundi dahil, well, may involvement din ng emosyon niya, okay? Pero ang isa sa mga tunay na rason din kung bakit niya ginawa ito ay dahil sabihin natin, ba't ginagawa ito ng babae, okay? Ay dahil of course kasi hindi nga natin alam kung ano talaga yung mga nangyayari. Pero kung ibabase natin dito sa sitwasyon na ito o sa female nature, then ang isa sa rason kung bakit niya nga ginawa ito ay dahil gusto niyang iparating yung mensahe niya at yung nararamdaman niya dun sa babae na pinag-iinitan niya o sabihin na nating mainit siya o may issue siya. Okay? And also at the same time, of course, babae yan, ang isa sa mga ginagawa niyan ay nagmamanipula siya para makakuha ng simpatya at para i-shame yung babae na iyon, yung isa, yung kalaban niya. Okay, at ang tawag natin dyan ay female shaming tactics. Madalas yan ginagawa sa, sa mga partner ng babae o kung kanino siya mainit o kung sino man yung gusto niyang pahiyain. Okay? Yung babae ang madalas na gumagawa nito. Yung mga lalaki hindi madalas, pero mga babae ang madalas na gumagawa nito. Matter of fact, ako, nakakaranas ako madalas niyan kapag ka ang tumitira sa akin o mga naninira sa akin ay mga feminists o kaya yung mga babae na na nabubuisit kapag ka nagpo-post ako ng truth na hindi nila kayang i-handle. Okay? Nandyan yung ipopost yung picture ko o kung ano yung mga sabihin sa akin na hindi magaganda, tapos magtatawag sila ng mga kasama nila, gagamitin nila yung mga lalaki na yun, tapos pag na-manipula na nila yung emosyon, ipapatake nila ako dun sa mga lalaki na yun. Okay? At yun ay lahat nagsisimula sa sa pag-shame nila sa akin. Okay? So, ganyan ang mga kababaihan. Isa yan sa mga ginagawa nila kapag ka nagmamanipula sila. At ang tawag natin dyan ay female shaming tactics. Again, hindi pa sila hiwalay. Nag-aaway lang yan. Nagsiselo si Andy. Okay? Dahil pwedeng maagaw sa kanya yung lalaki niya dahil sa kalokohan na ginawa ni Filmar na ito. Okay? At totoo lang, mali si Andy dito. Pati mga anak nila madadamay, yung mukha ng pamilya nila. So, yeah. Learn from this, kayo mga babae, sa mga nanonood sa akin. Huwag kayong maging ganyang ka-reactive.
Huwag kayong maging ganyan ka-sensitive. Huwag kayong mag-isip kayo. Well, mahirap talagang sabihin sa babae to kasi ang babae nga ay emotional. So, since when your emotions are high, your intelligence level is low, then kapag ka nag-emotional ang babae, for sure, gagawin nyo pa rin yung ganito. Pero, hopefully, pag dumating ang time na ikaw na o itong nanonood sa akin ngayon, ikaw ang mangyari sa itong bagay na ito pagdating ng time, hopefully, pumasok sa utak mo na wag mong gawin itong bagay na ito. Kasi magkakaayos pa kayo, magiging maayos din naman ang lahat. So, mabuti na wala kayong isinare sa madla na isang bagay na hindi nyo na pwedeng bawiin pa. Tandaan nyo, aso lang ang pwedeng kumain ng nasuka niya na pag lumabas na sa bibig mo yan, inilabas mo na sa bibig mo yan kahit bawiin mo pa. Okay? So, again, mag-focus kayo sa grind and purpose natin, sa pag-abot natin sa tunay natin potensyal, and also sa self-improvement, okay? At yung mga bagay na sabihin natin magpapabuti nga ng buhay natin, which is pasok na sa self-improvement, okay? So, nag-iisip pa ako kung ano pang pwede ko idagdag, pero I think nasabi ko naman na lahat, okay? Again, wag kasi kayong mag-settle down ng maaga, wag kayong mambuntis na maaga, para kung may makilala pa kayong iba in the future, at least pwede nyong idagdag lang yun sa dating roster nyo, o kaya sabihin natin pwede nyong ipalit yun sa kung sino yung babae nyo na mayroon kayo ngayon, nang hindi kayo nagmumukhang cheater, and also at the same time nang hindi ka nakakagawa ng hindi maganda sa kapwa mo, kasi hiniwalay mo lang naman siya, hindi mo naman siya niloko, di ba? Kumpara doon sa niloko mo siya. Okay, so imbis na maging masamang tao ka pa, then wag ka na lang muna mag-settle, abutin mo muna yung tunay mong potential, maging successful ka muna, tapos kapag ka okay na ang lahat at nasa tamang edad ka na at panahon na para mag-settle down ka sa buhay mo, then look for someone na mas bata, mas maganda, 'di ba? Tapos i-train mo na lang, tapos sasabihin natin basta legal age, okay? I-train mo bilang maging asawa sa bahay ninyo kahit hindi kayo kasal. Bagay na ginawan ko naman na ng video, okay? So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo dahil haba na naman yung video natin. Kilala nyo ako, madaldal ako. Okay? So, nasabi ko naman na lahat. Again, hindi sila hiwalay, nag-aaway lang yan. Pero pag hiwalay na yan, let me know, gagawa natin ng video. Yan. Okay, say!